Hi guys, welcome back. Once again, advice for today is mahalin mo ang iyong kaaway. Ganito po yan eh. At sobrang sama na ng ginagawa sa'yo ng kapwa mo, sobrang panglulubak, paninira, pagkikismis, pang-aapi, paninira sa'yo. So pues, wag mo silang pansinin dahil sila yung mga taong walang Diyos sa puso't isipan nila. Kaya nagagawa nila yung mga ganong bagay. Wala silang pagmamahal sa kapwa-tao nila. Dahil ngayon wala silang Diyos na kinikilala eh. Ang kinikilala nilang Diyos ay demonyo. Lalong-lalo na yung mga nangungulam. Yan, mga inggit sila eh. Kapag nakakita sila ng mga bagay na meron yung kapwa-tao nila, tapos nalalamaan sila, ayun, doon lumalabas yung pagiging demonyo nila. So, sumasamba sila sa mga demonyo para mangulam, para mangapi, para manakit ng kapwa-tao nila na hindi naman namin ng kapwa-tao nila kung ano yung mga kasalanan na gawa nila. Kasi nainggit lang naman sila eh. Kaya sila gumawa ng ganun, ng mga masasama. Tapos pinapasok nila ng demonyo sa isip at sa puso nila. Tapos yun, kaya nakagawa sila ng mga bagay na wala sa niya matinong pag-iisip. Ang mga tao kasing sinasamba ang demonyo ay wala talaga silang matinong pag-iisip, kundi ang ginagawa lang nila yung pananakit sa kapwa-tao nila, panlulubak, pagkikismis yan. Pero pag matindi pag-iisip nila at medyo silang kinikilala sa kapwa-tao nila, ay tsak-tsak hindi nila ito gagawa ng ganong kasamaan, pananakit, pagkikismis, pangulam para sa kapwa-tao nila. Bagkos, iisipin nila yung ikabubuti nito. Para mapabuting kapwa, hihilain nila to para mapabuti to at mapalapit sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Bilang ikaw mabuting tao nanonood sa akin, hikayatin mo na yung mga tao na yan na sa paligid mo, nakapitbahay mo, nagsismis ka, gawa mo lang sila ng kabutihan. Kahit pinapakitaan ka nila ng kasamaan, panlulubak sa'yo, bagkos palitan mo lang ng kabutihan para ma-appreciate nila na ay kahit ginagawa ko to ng masama, pero pinapakitaan pa rin ako kabutihan. Balang araw, pagdasal mo lang sila para magbago sila ng mga iniisip nila para sa'yo o para sa ibang kapwa-tao nila. Kasi mga ganun tao, wala talaga silang Diyos. Pero pagdasal lang natin sila na mapabuti sila at magbago yung mga isip nila na magbalik loob sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Para maligtas yung mga kaluluwan nila sa impyerno. Para hindi sila magdusa doon. Bilang ikaw mabuting tao, maghikayat ka po ng mga kapwa-tao mo na bumalik sa ating Diyos Anak, Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo para mapabuti ang mga kaluluwa nila at maligtas. Bilang isang mabuting tao, gampanan po natin pagiging mabuting tao dito sa ibabaw ng mundo. Huwag po tayo magtanim ng galit sa ating kapwa-tao. Huwag po tayo magtanim ng sama ng loob o galit sa puso natin kasi nagdudulot yan ng kasamaan. Pagiging mamatas natin sa sarili natin na gusto natin tayo mataas. Hindi, walang mataas. Tayo mababa tayo. Lupa tayo. Alikabok lang tayo, ang pinakamataas ang ating Diyos. Nag-iisang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kahit anong oras kaya niyang bawiin yung mga buhay natin. Magpakabuti po tayong lahat. Gawin po natin lahat ng kabubuti ng kapwa-tao natin. Mahalin natin ating kapwa-tao natin. Respetuhin at higit sa lahat, mahalin natin yung ating magulang na higit sa buhay natin. Lalong-lalo na po ang ating mga Diyos. Sila po dapat natin mahalin at sambahin at purihin palagi at magdasal. At para malayo tayo sa mga kapahamakan na dulot ng mga espiritualing demonyo na masama na umiiral dito sa ibabaw ng lupa. Kaya hanggang dito lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.